Hello mga guys, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, crispy pork fillet with pesto cream dip. So ayan mga guys, so umpisa na natin ang pagluluto. Syempre, eto na, kuha tayo ng baboy na pinahiwa natin ng pang steak, no? At eto, nilagyan natin ng, pinigaan ko ng kalamansi. Kayo nang bahala kung gaano karami ang gusto ninyong gamitin na kalamansi. Pwedeng, by the way, itong ating baboy mga nasa kalahating kilo ang binili ko, at itong kalamansi na meron ako is mga 3 piraso ang piniga ko sa kanya. And sumunod ng ating paminta, pamintang durog, at lagay tayo ng konting asin. At ayan, sunod naman natin, option lang to, garlic powder. Pero iba rin kasi ang aroma na nabibigay nito kaya maganda na meron. Kung wala, any seasoning of your choice pwede na. Magic sarap. So ito, sumunod ko, paprika. At ito ang pinaka pampasarap dyan sa lahat, sinigang mix. Magbibigay ito ng kakaibang sipa mamaya sa ating crispy pork, no? At susunod na natin, maglalagay tayo ng mga itlog. So sa bilang, dito kasi ang nilagay ko is mga nasa 3 piraso. At yan, halu-haluin na natin. Siguro do'y malinis ang ating kamay, mga guys. Pasensya na, medyo magulo ang aking camera, umaalog ang aking lamesa. At ito medyo kulang maglalagay tayo ng isa pang itlog. Sorry. So dito maglalagay tayo ng isa pa nating recipe or ingredients, which is ang ating baking soda. Ito po ay makakatulong sa ating karne na medyo ma-tenderize siya, para kapag kinita mo siya medyo may lambot na texture. Maganda to lalo na kung ang ating karne ay medyo hindi fresh, nakakadagdag ito. At siguro tip lang din mga guys, kung kagaya niyan hindi nga fresh ang ating karne, yung galing na sa rep, magdamag o ng mga ilang araw, maganda na dinidefrost natin siya maigi, natatanggal ang kanyang yelo para iwas stress. So eto na, magpiprito na tayo ng ating baboy. So ito yung pinagbabaran, no? Lalagay muna natin siya sa cornstarch and flour mixture, at sunod natin sa breadcrumbs, no? At ayan, siguraduhin lang natin na yung buong pork natin na yung nabalutan ng breadcrumbs tsaka nung harina, no? Ng mga breadings natin. Sa ng apoy, kayo nang bahala kung gaano kalakas ang ating apoy. Depende kasi mga guys sa totoo lang, kasi hindi po ako ganun ka-expert pagdating sa pagpiprito, kaya ayoko magmarunong mga guys.
ayan, pipirito lang muna natin siya. Tutusin, medyo basic. I mean, basic, di nga ako marunong magprito mga guys. Pero kumbaga, typical na prito lang, no? So, shout out sa aking mga chikiting. Medyo hindi na sila makapaghintay eh. Nagugutom na. Kaya medyo abangers na ang dalawang chikiting ko. So yun lang, yun nga, gaya nga nasasabi ko sa mga expert naman na magprito, same routine lang. Yung pinagbabara natin, lalagyan natin yung cornstarch and flour mixture, tapos breadcrumbs diretso sa ating kawali. So ayan, medyo adjust ko ng konti yung apoy sa medyo hininaan ko siya kasi medyo since manipis yung ating karne, baka medyo iniwasan natin yung masunog siya. Kasi pag nasunog, syempre medyo titigas, no? At yan, baliktarin muna, binaliktad ko na yung kabilang side. At teka lang. So at this point, medyo tayo, re-refill lang muna ako mga guys ng ating pang breading. So yun na nga mga guys, wait lang po at tayo maglalagay ng ating konti pang breadcrumbs, no? At ito, at this point flour na lang ang idadagdag ko, hindi na ako so baliktad lang tayo ulit ng ating baboy. So sa pagtansya kung sa ito'y luto na, kayo nang bahalang tumingin ito mga guys. Siguro yun nga, sa mga expert na sa pagpiprito, makikita nyo na naman siguro ang difference niyan kung luto na at ano. At the best pa rin yan, kagatin natin, tikman natin. So ito, takpan ko na lang din muna para mas mapabilis ang ating pagluluto, no? Dahil nga gutom na ang aking mga chikiting. So ayan, medyo after a few minutes, mausok na. So yan, takip lang ulit tayo. At at this point medyo konti pa siguro, no? Medyo maganda kasi medyo ma-brown talaga yung ating baboy, no? At sa tansya ko rin, dahil medyo makapal din yung hiwa ng ating baboy, kaya medyo matagal talaga ang luto ko nito. So isang round pa tayo ng ating
pagbabaliktad sa ating mga na itong baboy natin. At yan lang muna natin ganyan mga guys. And yan, teka lang po mga guys, ako may kukunin lang. So yan, at this point siguro pwede na natin na okay na yung ating baboy, kaya medyo haanguin na natin. Lalagay natin sa isang plato na may paper towel. Pwede na naman kayong gumamit ng ano ba tawag dito? Ayan, ng strainer para lang masala yung mantika ng ating baboy. And siguro at this point mga guys na rin, hindi ko na ipapakita kung paano lutuin. Lulutuin ko na yung ibang mga baboy pa, pero ikakat ko na muna to para mas mapabilis tayo mga guys, ano? Ayan. And eto, pasensya mga guys, pero nakalimutan kong i-on ang aking camera habang ako nagluluto. Pero itong recipe na to ay so far nagawa ko dito sa mantika na to is naglagay ako ng butter, harina na medyo sinote ko siya ng konti hanggang medyo matanggal yung raw flavor, no, at naglagay ako ng kaunting evap. So ito na tayo sa pesto dip cream natin pala, no. At ito ang next na recipe natin, ang ilalagay is keso na hadadin natin mga guys. So yun nga, nakalimutan, pero yun lang naman yung mga guys, more on para ka lang gumawa ng gravy na recipe natin nung nakaraan, no? Pero ito is gatas ang nilagay natin at keso at medyo may konting twist, no? So ayan, sa dami ng keso kayo nang bahala na ilalagay. Ito yung gatas na nilagay ko, meron ako dito isang lata ng evap. Kalahati lang muna nilagay ko, hindi natin isang bagsakan lagay. So ito nga, nilagay ko na yung natitira pa. At medyo nagdagdag ako ng konting apoy, nilakas ako ng konting apoy natin mga guys. Para medyo mapalapot siya. So halu-haluin lang natin mga guys, at para makuha natin yung consistency na hinahanap natin. Pero yung in-expect na yung gusto nating makuha, no mga guys, tip lang, kasi pag lumamig to mas titigas pa to eh. Kaya dapat kung yung gusto mo makuha na consistency, dapat yung medyo papunta pa lang siguro kung gusto mo diba? So ito next is pamintang durog na nilagay natin at kaunting asin din. Halu-haluin lang natin para yun nga yung sa consistency na hinahanap. So going back mga guys, kumbaga parang bago mo ma-achieve yung gusto mo consistency, pag alam mo papunta na siya doon, patayin mo na. So okay, na halo-halo ko pa kasi medyo kulang pa eh. At yung lasa na hinahanap ko medyo konti pa. At ito na nga guys, yung susunod natin na ilalagay is yung ating basil na McCormick. Ano ba to? McCormick na basil flavor na may
dinurog na basil, no? So ito yung magbibigay ng parang pesto na sipa doon sa ating dip na ginagawa. So medyo okay naman na siya, medyo lumalapot na, no? Kaya hihinaan na natin yung ating apoy. Kasi tendency nga is baka tumigas. Sumobrang luto, titigas, no? So habang ano pa natin yung lasa ng ating basil, hinaan yung apoy, halo-halo, no? Yan. And siguro at this point, dagdag tayo ng chicken powder. Pwede rin naman kayong gamit ng chicken cubes or magic sarap, conforme sa preference ninyo mga guys. So ayun, no, medyo may mga namumuo na sa ilalim, kaya talagang as much as possible mahina ang apoy at tuloy-tuloy ang halo. So ayan, okay na mga guys, swak na. So konting halo lang para make sure na yung mga nanikit sa ilalim. At maganda rin na inahalo-halo mo siya para na-i-stop yung cooking process ng ating dip or kahit saan naman, kahit saan ano na niluluto natin. At ito na po muli ang ating crispy pork fillet with pesto cream dip. So isang like at subscribe naman po dyan mga guys. Maraming salamat po.